Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, hindi bitin na talaga namang detalyadong weekly reading for July 21 hanggang July 27. So Capricorn, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan lang natin kung ano yung mga naghihintay sa inyo on those dates and use your intuition para makuha mo yung akmang messages na para sa iyo this time. Okay? Sa Capricorn, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion mamaya. So kung meron kang pangmalakasang isang tanong, you can ask that later at the end of our reading. Sa isip lang natin ha, huwag mong i-comment sa baba. Sa isip lang, and we will answer that intuitively. Okay? So Cancer, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, thank you again for your generosity and kindness po sa ating channel. Every time na meron po tayong free Capricorn reading. So thank you po for not skipping the ads. So, Capricorn, ano naghihintay sa inyo ngayon July 21 to 27? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Five of Cups. In the area of what you want, you have the Fool card. Interesting. In the area of what you need, you have the Ace of Swords. Woo, napakaganda. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Wands. In the area of your near future, you have the Queen of Pentacles. Makatuwang ang dalawang queens. I'm seeing here mother figures o mga babae sa buhay mo na makakatulong daw sa'yo para magkaroon ka ng bagong simula. Because I'm seeing here having a new beginning for you. So kapitan mo doon yung mga babaeng role models o mga babaeng sa buhay mo na tinitingala mo, nagbibigay sa'yo ng kalakasan o mag-emulate sa'yo ng good character building o kaya mga babaeng role model mo nga, ika nga, na papamarisan mo because sila yung mga tao na gagayahin mo ang mindset, ang atake sa buhay para makapagsimula ka ulit. Okay? In the area of your challenge for the week, you have the Two of Wands. In the area of your fortune, you have the Ace of Pentacles. Yes, a new beginning, a new money, new opportunity, new job, new career. Pag-usapan natin yan later. In the area of your divine advice, you have the Two of Swords. Two. Dito, sabi ng spirits mo, you are aligned. Naka-aligned ka sa iyong higher self. Ibig sabihin, kung ano yung pinapagawa ng mga spirit guides mo above sa'yo, ginagawa mo sa lupa. So, kung ano man daw itong gagawin mo this week, this is a destined path para sa'yo, okay? Ang outcome mo for the week, Capricorn, ano kaya yan? Sabay-sabay ito siyang bubuksan maya-maya lamang. But first, alamin muna natin kung anong lingering energy in your background. You have the Two of Cups. Oh, tatlong two. Ano daw? Tatlong two lumalabas sa card, sa spread mo. Two of Cups, Two of Swords, and Two of Wands. Telling you, yes, you are aligned with your higher self. Kung ano yung pinapagawa sa iyo ng higher self mo, alam mo itong image ito, ikaw to. Namimit mo yung higher self mo. Ikaw ito sa lupa, ikaw to sa langit. Kung ano yung pinapagawa niya sa iyo sa lupa, ginagawa mo naman. Sabi mo, sige, okay, gagawin ko na yan. Halimbawa, pinapagawa sa iyo ng higher self mo ay maging teacher ka. Ikaw naman dati ayaw mo maging teacher o parang wala opportunity. Bigla-bigla nagkakaroon ng pagbubukas sa teaching job, no? Kung halimbawa tapos mo ay IT, bigla magtutulong ka sa college, mga ganyan, probably ganoon ang mga mangyari, no? So kung ano yung mga bagay sa hinagap mo, hindi mo gagawin o hindi mo pupuntahang ruta, pero bigla-bigla yun ang nagbubukas sa yung daan. Ibig sabihin, yun ang pinapagawa sa iyo ng iyong higher self. You're aligned. Aligned ka sa gustong ipagawa sa iyo sa lupa ng iyong higher self. So congratulations, Capricorn. This is a very, very blessed week para sa iyo. So magalak ka kung ano man ang mga nawala, kung ano man ang mga kinakatakot mo, aasahan mo na may mga paparating sa iyo na magaganda. Okay? With the Two of Cups in your background energy, sabi ng spirit guides mo, ngayon kailangan mo daw talagang sundin kung ano yung tinatawag ang damdamin mo o kung ano yung parang kapalaran mong nagbubukas para sa iyo. Huwag mo daw hindian, huwag mo daw i-reject, or huwag mo daw kontrolin yung nangyayari. Kung ang nagbubukas sa iyo mga bagay-bagay ay sa hinagap mo, hindi mo nakita magbubukas yan para sa iyo pero nakahantad sa harapan mo, go push, yakapin mo, baka yan yung para sa iyo. Okay? Sinasabi ng spirits mo, yes, some of you may mga kontratang hinihintay. Siguro sa iyo, Capricorn, you are waiting for a contract sa mga panahon na ito. Yes, ang sagot, you will get that. Nakita ko dito. No? For some of you, nakita ko na kung meron daw pag-uusap na kailangan gawin na pag-usapan na. Okay? Hearing someone na parang kailangan na magpaalam sa isang tao, go push, pagpaalaman mo na kasi you're now going to a brand new start, maaring ganyan.
O kaya kung meron kang mga gustong linawin with a specific person, ito na daw yung pagkakataon na magkaroon kayo ng ugnayan at pag-uusap. Okay? Sabi rin ng spirit guides mo, ito na yung pagkakataon din na makamit ka na ng mga potential lover. Baka ngayon meron kang mamimit na someone, hindi ko naman sinasabi na pag-ibig lang, exclusive lang for love. Probably makamit ka rin daw ng potential mong kaswak na bagong kaibigan, o kaya bagong boss, o kaya bagong co-worker na pareho kayo ng mga hilig sa buhay, talagang swak-swak kayo. O kaya for some of you, nakita ko rin dito, biglang pumasok yung mga client-based negotiation. Yung parang nagbebenta ka ng lupa, nagbebenta ka ng bahay, nagbebenta ka ng property, tapos meron kayong ugnayan, meron kayong agreement, meron kayong negotiation. Nakita ko makukuha mo yung matamis na oo from that client. So congratulations. So this is a week of yes, a week of a mutual understanding, a week of communication, and a week of talagang swak na ugnayan with different people. Nakita ko meron ding marriages, or nakita ko ng parang combination of two ideas, combination of two properties, o combination of two parang negosyo, ganyan. Parang merong marriage of two enterprises, ganyan. So congratulations sa mga yan, Capricorn. Okay? So yan ang lingering energy in your background is talagang meeting someone new, or meeting talagang mga bago, mga ugnayan na magbibigay sa iyo ng brand new beginning or meaning sa life mo, okay? Bigyan mo na kita ng Animal Oracle cards na magbibigay sa iyo ng mga karagdagang impormasyon para sa kahulugan ng linggong ito para sa iyo, okay? Capricorn, the first card is number 10. Baka birthday nyo po ito, a special number. Buffalo Spirit, the abundant universe will provide. Yes, hindi ka papabayaan ni universe, hindi ka papabayaan ni God, ni heaven, ng yung spirit guides, angel guides. Meron silang ibibigay sa iyo, kaya huwag ka nang malungkot, okay? Another message of number 62, Turtle Spirit, slow and steady wins the race. O huwag ka daw magmadali. Take time. Kung ikaw ngayon ay nag-iisip, ikaw ngayon ay ninilay-nilay, o meron kang mga bagay na binabalanse mo pa, pinagninilay-nilayan mo pa, okay lang yan. Take your time. Don't rush, okay? Especially kung sobrang halaga ng decision mo gagawin this time, okay? Another message of 33, Horse Spirit, freedom is yours. Yes, malaya ka na daw this time. Malaya ka nang gawin yung mga bagay na gusto mo, o malaya ka nang makamit yung mga bagay na matagal mo nang gustong makuha sa buhay mo. Time to be free, time to chase yung mga bagay na gusto mo. So, that is the 3 messages from your animal oracles. Ngayon, dumako na tayo sa yung comprehensive reading para sa mga cards mo for the week. At the center, you have the 5 of Cups. Sabi ng spirit guides mo, time na to move on, Capricorn. Mag-move on ka na sa past relationship, sa past job, o sa past endeavor na talagang wala nang mapapala pa doon. Tuldok na. It's really the end of the journey sa mga bagay na yun. No? Tanggapin mo daw sa sarili mo na kailangan mo na mag-move on. Huwag ka na daw manghinayang pa, huwag ka na daw mag-regret pa. Siguro yun daw talaga ang hatid ng kapalaran for you. Natapos na yung purpose ng mga bagay na yun o mga taong yan sa buhay mo. Enough na, okay? Hindi mo na daw sila madadala pa sa buhay mo moving forward. Kaya it's time for you to really accept the truth, okay? Sabi ng spirit guides mo, forgive yourself also. Patawarin mo ang sarili mo sa mga nangyari sa past, sa mga kaganapan sa past, mga pagkukulang mo, mga mali mong ginawa, mga maling desisyon. Okay lang yon. Kung may mga bagay na hindi mo nakuha, ibig sabihin, hindi yun para sa'yo. Okay? Now, you need to turn yourself up, patungo, paharap sa bagong kinabukasan, sa present time, at sa future mo. Marami doon naghihintay sa'yo ng mga possible new things, new relationships, new ugnayan, new contracts, new jobs. Marami doon naghihintay sa'yo. Kaya, learn to let go. Okay? This is a time for you to let go. Let go of something na walang-wala na sa'yo. Tuldok na yan, past is past, move on, and face new beginning. Okay? I-clarify natin siya, ang 5 of Cups. 5 of Cups being clarified by the 5 of Swords. Yes, 5-5, it's all about change. Kailangan nang baguhin yung pananaw mo sa isang bagay o sa isang sitwasyon o sa isang tao. Sabihin mo na lang na lahat ng pinagdaanan ko dyan, kahit masakit man, kahit na makadurog puso o talagang sobrang hindi mo makalimutan, sabihin mo lang worth it ang lahat ng ito. Parang lahat ng ginawa ko dyan ay may purpose, may dahilan. Natuto ka ba doon, Capricorn? Kung natuto ka, okay na yon. Napaso ka na ba? Nadala ka na ba sa mga bagay na ginugol mo, sa mga bagay na yun na walang pinatunguhan? Kung may mga napala ka doon, sa'yo mo worth it ang lahat ng yan, ready na ako umalis. You have a change. 5-5 is all about changing.
no? May pagbabago. So pagbabago sa pananaw mo na hindi ko na pala kailangang asahan yung mga pangakong napako o mga bagay na nilakad ko pero walang pinatunguhan. Learn to bury them in the past and move on and chase new things. At sabihin mo, worth it ang lahat ng yon because ready na ako na harapin yung mga pagbabago kasi yung mga experiences ko from the past ay enough na for me na i-conquer yung mga bagong bagay. Okay? In the area of your what you want, you have the Fool card. Yes, you want to have a new start. Ready ka na sumugal sa mga bagong bagay, ready ka na tumulay sa mga bagong pagkakataon, and open na yung puso mo, no? So ngayon siguro nga sabi mo, worth it lahat ng ginawa ko, kahit papaano, nasabi mo sa sarili mo na kahit walang pinatunguhan, nagtagumpay pa rin ako kasi I learned a lot, no? Para naging mas mabuti kang tao, mas maging matalino kang tao, at naging mas mapang-unawa ka sa pinatunguhan ng buhay mo in the past. Ngayon, you're ready na to conquer a new beginning, a new life. I'm seeing you gaining a new opportunity somewhere else. Sa ibang lugar, sa ibang pagkakataon, sa ibang sitwasyon. Nakakita ko ng ibang Capricorn na nasa iba kang estado ng buhay mo. Nasabi mo, handa ka nang harapin ito. Pero dati, imposible lang. Dati, hindi mo kina-consider. Pero ngayon, nagkaroon ka na ng lakas sa loob na why not i-try ko ito this time? Why not do it this time? Or why not give it a chance? Yan. So ngayon, may chance ka na baguhin ang buhay mo for a brand new beginning, a brand new opportunity, a brand new way of living. Okay? Huwag mo sayangin ang pagkakataon, Capricorn, kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon ng bagong simula o bagong tsansa na maibangon ng sarili. Okay? So grab this opportunity because this will lead you to your success, to your victory. Okay? So i-clarify muna natin si Fool card. Full card, i-clarify kita. Nakita ko rin dito na i-take mo rin daw yung mga paalala sa'yo ng mga taong iiwanan mo. O kaya family members or people that you trust. Parang kung meron ka daw balak kung meron ka daw balak simulan this time na bago sa buhay mo, pero nag-aalangan ka o kaya sobrang lakas ng loob mo, kung makakarinig ka man daw ng mga paalala o kaya mga puna o kaya mga payo, pakinggan mo daw yun. Makakatulong daw sa'yo yan sa bagong sisimulan mo, okay? It will give you like a guidance post para mga green flags na magiging paalala sa'yo, okay? The Fool cards being clarified by the Seven of Pentacles. Yes. Ngayon, bubuo ka daw ng mga bagong bagay kasi nagsawa ka na sa mga hinintay mo before na wala ka na pala, no? You worked hard, you do your best, lahat ng kaya mo nilaan mo, pero walang nangyari, walang pinatunguhan. Sabi ng spirit guides mo, time na to para umalis, time na to para to leave something that is not working anymore. Nakasayang daw yung effort mo, nakasayang daw yung energy mo, nakasayang daw yung expertise mo dyan o pagmamahal mo dyan. Kailangan na mag-move on, mag-move forward at kayanin mo na mag-isa to leave behind. Ano? Kung natatakot ka daw na tumayo at tumalikod at iwan sila kasi baka anong sabihin, baka ganyan, baka di mo kayanin, dapat daw magkaroon ka ng bravery, katapangan to walk away and choose a new path, okay? Kasi doon nakikita ko may lalago sa new path na yan. Nakita mo na may potential sa bagong pupuntahan mo, no? For some Capricorn, nakita ko na alam mo na yung susugalan mong bagong bagay, yung pupuntahan mong bagong bagay, gagawin mo na pagbabago sa buhay mo, nakikita mo na may potential yan. At meron kang mapapala doon. Congratulations. In the area of what you need to have a clear mind, Capricorn. Hindi pwedeng sugod ng sugod. Ito gagawin ko. Yes, punta natin. Why not? Punta tayo doon. Why not gawin natin itong trabaho na to? Why not simulan natin to? Pero sa isip mo, hindi pa buo. Halimbawa, baka mamaya may iba ka pang gawin o ma-distract ka, mapagod ka. Ito na lang. Pero kung malinaw sa isip mo, yung gagawin mo, hindi ka bibitaw doon sa bagong simula. Halimbawa, balak mong mag-apply sa Japan. Tapos, maraming aberya. Ito na lang, wag na lang pala yan, ito na lang. Kung hindi malinaw sa isip mo na yung Japan, may magandang trabaho, maayos ang sweldo, yun ang para sa'yo, hindi mo bibitawan yung kahit gano'ng kahirap. Kung malinaw sa isip mo. Pero dahil malabo pa sa isip mo, baka bumitaw ka, maghanap ka ng iba. Kasi, konting aberya lang, bumitaw ka kaagad. Ibig sabihin, hindi pala clear sa'yo yung path na yon. So, dapat this time around, Capricorn, sabi ng spirits mo, what you need is a clear mind sa gagawin mo para hindi ka mabilis bumitaw because victory is yours. May kalinawan, may kasaganahan, and also may tagumpay na naghihintay sa'yo sa rutang ito. Kaya kailangan malinaw sa'yo yung gagawin mo this time para hindi ka ma-confused, hindi ka maligaw, hindi ka panghinaan ng loob, hindi ka magduda sa path mo, at magkaroon ka talaga ng clear vision of what you truly want. Okay? The Ace of Swords is being clarified by
The Empress card, yes. Sabi rito may potential daw na mabuo yung mga bagay na gusto mong buuin this time. May potential daw na mag-succeed ka dyan o merong kahinatnan yung gagawin mo ngayon kaya i-push mo pa. Okay? Because the Empress card's all about giving birth for something beautiful. Pwedeng product, pwedeng literal na giving birth, pero pwede ring mga bagong bagay na binubuo mo o kine-create mo for your future. So, pag meron ka daw malinaw na pananaw sa mga gagawin mo this time, wala nang delay dyan at wala nang hahadlang pa para mabuo yan. So make sure na importante, malinaw muna sa'yo yung bubuin mo. Malinaw muna sa'yo yung gagawin mo bago mo siya aksyonan para wala nang delay at wala nang, kung may humarang man, kung may aberya man, at least alam mo yung gagawin mo at hindi ka bibitaw agad-agad. Okay? Importante din daw with the Empress card na pahalagahan mo yung sarili mo. Because both of these cards are talking about your health, Capricorn. Kailangan maayos yung kalusugan mo, maayos yung isip mo, nagpapahinga ka sa tamang oras, meron kang time for recharge, meron kang time for yourself para everyday may power ka to create pa rin yung mga bagay na gusto mong buuin, okay? Para maipanganak mo na yan sa buhay mo at may lakas ka pa para panghawakan siya, okay? So, concentrate then on your health. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Wands here. Si Queen of Wands, sinasabi niya, ito ang naka-apekto dito. Kaya handa ka ng iwan yung mga bagay na alam mong wala ka na mapapala o alam mong wala nang dulot para sa'yo. It's because you are now thinking positively. Lumalakas na ang iyong confidence at tiwala mo sa sarili mo na, uy, oo nga no, time na for me to move on, time na for me to chase new things, magsisimula na ulit akong panibago, meron ako naisip na trabaho, meron ako naisip na bagong lugar na pwede kong lipatan, meron ako naisip na bago kong project na pagkakaabalahan, time na for me to move on from something na hindi na umuubra o hindi na gumagana for you, na wala ka na maihita, wala ka na makukuha doon. Kaya ngayon, bumabalik na sa iyo yung kumpiyansa mo na tapangan ng sarili mo, maging confident ka sa mga bago mong sisimulan. Ngayon, sabi ng spirits mo, kaya mo yan, be confident, be happy again, okay? Be positive na kung ano man gagawin mo, okay yan, magagawa mo yan. No? Wag mo daw isipin nyo, sabihin ng ibang tao kung talagang yan ang tawag ang damdamin mo na magsimula ulit, lumipat, kunin yon, gawin yon, okay lang yon. Dapat yung ibang tao hindi nagdidikta sa'yo kung ano gagawin mo, okay? Dapat kung ano yung magpapaligaya sa'yo, yun ang puntahan mo. At magkaroon ka lang enough confidence na gawin yan. Okay? At nakita ko worth it ang lahat ng gagawin mo. So the Queen of Wands, i-clarify natin siya. Queen of Wands here telling you your confidence will go a mile. Okay? Malayo ang mararating ng confidence mo. Nakita mo ba yung mga artista? Yung mga kakapalang fest o yung mga walang hiya, wala silang mga inhibitions, ginagawa nila yung sa tingin nila itama, yung sa tingin nila ay magbibigay sa kanila magandang kinabukasan at magandang outcome. Yan ang emulate mo. I'm saying talaga here, meron kang gagayahin na female figure sa buhay mo. Pwedeng nanay, boss, lady boss, kapatid o co-worker na ina-admire mo yung katapangan nila, yung confidence nila, yun ang gayahin mo, yung confidence na yun. Nagbibigay sa yung lakas sa loob na iwan yung mga dapat iwan at magsimula muli. Okay? That Queen of Wands being clarified by the Six of Swords. Yes, tapang, sigasig, laban mo. Because you will succeed here. Six of Wands is a card of victory. Magkatagumpay ka daw once you have the confidence. Once na hindi mo pakinggan yung mga negatibong kasabihin ng mga tao sa paligid mo. Mahanap mo daw yung mga karapat-dapat na tao na susuporta sa'yo at maniniwala sa'yo at bibigyan ka ng suporta until the end. Okay? Siguro, sa paligid mo, maraming tao siguro hindi sumusuporta, hindi naniniwala, pero along the way, kung tatapangan mo ang sarili mo at magsisimula ka ngayon, mahahanap mo yung mga karapat-dapat na tao na nandyan sa tabi mo, susuportahan ka, okay? Just go, push, do whatever you can. Mag-research ka, aralin mo, pag nilay-nilayan mo, buhisiin mo yung mga dapat mong gawin this time, because yung mga knowledge na makukuha mo, yan din ang magdadagdag sa iyo ng enough courage and confidence para gawin ang isang bagay. Basta marami kang nalalaman, marami kang naiintindihan, bubuhisiin mo, aralin mo, iintindihin mo, makakadagdag yun sa tiwala sa sarili mo na kakayanin mo siya. Okay? In the area of your near future, eto ka naman. Dahil sumubok ka ng bagong landas, nagsimula ka ng pagbabago at naniwala ka na merong mararating yan, may mapapala ka dyan, ito ikaw. Talagang hayahay ka dito. May pera, kaching. Kaperahan, abundance, money, paglago ng negosyo, paglago ng trabaho, paglago ng ipon,
paglago ng iyong mga napupundar. Nakita ko rito na you're gonna sit here very, very happy, very, very fulfilled kasi yung pera mo lumalago, yung ipon mo lumalago, yung pagtrabuhan mo lumalaki, yung negosyo mo yumayabong, maraming customers, maraming kliyente. Yung kinreate mo dito na gusto mo i-create, yun, successfully mo siyang naipanganak at ito siya ngayon. Hinahawakan mo, ninonurture mo, pinapalaki mo, minimake sure mo na nakatutok ka dyan at ginagawa mo lahat para mapakinabangan siya at lumago siya at maging kapaki-pakinabang siya sa buhay mo. This is a very, very wealthy phase sa buhay mo in the near future. Nakita ko na mag-e-enjoy ka sa kung anong meron ka at magagawa mo ang lahat ng paraan para lumago siya. Nakita ko rin dito na hindi ka na mag-iisip pa kung ano yung pambabayad mo sa bills next month o sa gagawin mo next month, sa pambili ng ganito, pambili ng ganyan, pang-tuition ni bunso, pang-ayos sa bahay, panghulog sa mga dapat hulugan. Nakita ko na magkakaroon ka ng enough resources na pagkukunan mo anytime na kailanganin mo. So ngayon, daanan mo ito ha, daanan mo yan, isa dibdib mo para umabot ka sa pwesto mo na ito in the near future, okay? The Queen of Pentacles, katabi lang ng Ace of Pentacles. Talagang swerte ito. Bagong opportunity, new job, new endeavor, bagong kapirahan o bagong diskarte na magbibigay sa'yo ng abundant life in the near future. Kaya kung ano man tong blessing mo this time, this week, pahalagahan mo yan. Maging seryoso ka dyan. Ilaan mo yung expertise mo, yung i-prioritize mo siya para yumabong siya at dumating ka sa pwesto na to. Okay? The Queen of Pentacles being clarified by the Page of Swords. Yes, good news. Nakita ko rito na may darating sa iyong magandang balita na magbibigay sa iyo ng clarification na lumalago na nga o lumalaki na yung mga bagay na pinapag-ingatan mong kapirahan o wealth sa buhay mo. Ano? Nakita ko na may paglago sa iyong negosyo, may paglago sa iyong kapirahan talaga. Pero sabi ng spirits mo, hindi dapat daw huminto dyan ang paglinang mo sa kakayanan mo. Halimbawa, meron ka na naipundar na negosyo, tapos okay naman yung kita, bumabalik sa iyo yung kapirahan mo, ano, pero dapat daw hindi humihinto yung pag-aaral mo tungkol sa iyong negosyo. Dapat inaalam mo pa rin, mabenta ba to? Ano ba yung mga nabenta this time? Ano ba yung uso sa mga kabataan? Mahilig ba sila sa mga laruan? So yun idadagdag mo sa iyong negosyo. Halimbawa, so dapat daw hindi ka pa rin humihinto sa pag-alam o pag-absorb ng additional knowledge para lalo mong mapanghawakan yung mga perahan mo this time. Halimbawa, sa trabaho, solid na yung work mo, mataas yung posisyon mo, enough na yung sweldo para sa pamilya, para sa kinabukasan, pero dapat nililinang mo pa rin yung knowledge mo para umangat ka pa rin ng umangat at magkaroon ka pa rin ng pag-abante para hindi ka na mahirapan sa mga kapirahan mo, okay? Continue having enough knowledge. Palaguin mo pa na palaguin yung isip mo para lumago din na lumago ang kapirahan mo. Ganun lang kasimple, Capricorn. In the area of your challenge for the week, you have a Two of Wands. This week, ang challenge sa'yo ay kumawala ka sa nakasanayan mong sistema. Okay? Meron kang ginagawa this time. You are now entering a new phase of your life. Balak mo na magsimula ulit, di ba? Bibitawan mo na yung past. Sabi mo, hindi na worth it ang pag-dwell ko dun. Parang time na for me to live, time na for me to have a good start with a full card. Pero nasa isip lang yan, nasa damdamin mo lang na gusto ko magsimula, pero handa ka ba talagang kumawala sa nakasanayan mong mundo? Handa ka bang kumawala sa nakasanayan mong comfort zone? Handa mo bang isugal talaga yung mga gagawin mo this time? Kasi baka may umatras ka pa, baka mamaya iwanan mo o mag-quit ka. Ngayon, sabi ng spirits mo, there's no turning back, okay? Huwag ka nang bumalik pa sa nakaraan. Huwag ka nang huminto this time. Dire-diretso mo na yan. Kung ano yung pangarap mo, plano mo, isabuhay mo daw, make this your reality. Aksyonan mo, gawin mo, isabuhay mo, okay? Your vision is something promising. So ngayon, mamili ka talaga. Panindigan mo daw yung decision mo and get out of your nakasanayang mundo. Yung ginalawan mo for a very long time kung mawala ka dyan para mahanap mo yung mga blessing, mahanap mo yung mga potential mong pwedeng yakapin at yung mga pwede mong puntahan pa na magbibigay sa iyo ng bountiful abundance, okay? Napakaganda. So ngayon, nasa iyo ang bola, Capricorn. Mag-i-stay ka ba dyan o kakawala ka na? Okay? The Two of Wands is being clarified by, sabi rin ng spirits mo, pag-isipang mabuti ha, kailangan clear sa mind talaga. Napakalinaw sa'yo. Ilang beses ko nasabi na dapat malinaw sa isip, clear sa mind yung mga gagawin mo, mga bubuin mo, mga pupuntahan mo, because importante yun. Para walang delay, walang aberya, hindi ka rin mawaglit sa iyo mga anticipations, hindi ka ma-disappoint. Kaya kailangan talaga binubusisi at malinaw sa isip. The Two of Wands being clarified by the Four of Pentacles. Yes, you have to let go. Tingnan mo, pareho silang card.
Si Two of Wands, nakatayo siya sa kanyang balkonahe. Iniisip pa lang niya kung aalis na ba siya doon at pupunta siya sa kalupaan para i-explore yung bagong mundo na hindi pa niya napupuntahan kasi naiisip niya, baka nandoon ang swerte ko, nandoon ang magandang kinabukasan, nandoon ang magandang buhay. Pero natatakot siya humakbang. Si Four of Pentacles naman, yakap-yakap niya yung mga bagay na later on may realize niya hindi pala ganong ka-importante na sa kanya. Hindi na nag-value sa kanya. So ngayon sabi ng spirits mo, in order for you to gain something beautiful, in order for you to have something na talagang swak para sa'yo, kailangan mo bitawan yung mga bagay na hindi na mahalaga at kailangan mong humakbang sa mga bagong bagay na hindi mo pa nagagawa. So, let go of something na hindi na para sa'yo and move forward sa mga bagong bagay na pwede mo pang maangkin, pwede mo makamit at pwede mo magbigay ng bagong meaning sa buhay mo. Okay? Bigyan pa kita ng Moonology card to clarify your challenges for the week. First, you have a new romantic cycle begins. Yes, talagang meron talaga sa inyo. Clarification, may bagong pag-ibig darating. New love, new romance, new person coming in. Confirmation yan para sa mga Capricorn dyan na naghihintay ng bagong pag-ibig. Okay? Now, the message, you are good enough. Okay? Huwag mo isipin na hindi mo kaya. Huwag mo isipin na nalagmok ka na. Itong brand new beginning, huwag mo rin pangilagan. Huwag ka magduda. You are good enough. You have the enough experience. You have the enough knowledge para gawin to mga pagbabago na ito at humakbang sa bagong buhay. Okay? Huwag mong pagudahan ang kakayanan mo. Now, the message, you have the answers you need are coming. Kung ngayon natatakot ka magsimula, hindi mo alam kung saan ka patungo o may alinlangan ka kasi malabo pa o kaya you want to be assured enough sa mga gagawin mo. Sabi ng iyong Moonology card, the answers you need are coming. Meron daw mga sagot na darating na magbibigay sa iyo ng kaparatagan, security, or assurance sa mga gagawin mo this time. So, don't worry, the answers will come to you this time. Okay? So in the area of your fortune, you have the Ace of Pentacles, yes, a new beginning, new love, new opportunity, new money. Baka meron sa inyo magbayad sa inyong mga kautangan o meron sa inyo magpautang na family member o kamag-anak, ganyan, magamit mo yan sa panimula mo this time. Because the Ace of Pentacles, susi lang to. Ito lang yung panimula. Susi siya, papasok doon sa arko na yan, papasok sa iyong mga bigger goals. Kaya kung merong bagong beginning, bagong trabaho, bagong sideline, magamit mo yan para makamit mo yung mga bigger goals mo. Halimbawa, pero kung trabaho this time pero hindi siya sapat para makakabili ka ng kotse. So ngayon, baka magkaroon ka ng barbecuehan sa bahay o kaya tindahan. Pag naipon mo yun, baka makabili ka na ng kotse, di ba? O makabili ka na ng bagong gamit o bagong gadget, ganyan. O kaya, balak mo paaralin sa ibang private school ang mga anak mo para makapag-college sila. So ngayon, magkakaroon ka doon ng new opportunity para masustentuhan mo yon, ang bigger goal mo ay masagot mo. Makapag-graduate si Ibon sa college, ganyan. So, i-accept mo daw itong new beginning. Pwedeng in the form of a new job, new sideline, baka merong umarkila ng services mo, o kaya merong kapapasukin na mga client-based services. Yakapin mo daw yun. This is money coming in, a new beginning, a new opportunity for you. Okay? Nakita ko someone, talagang bagong kontrata. With the Two of Cups here, new contract being signed, new job, new career path. So, congratulations. The Ace of Pentacles being clarified by the Six of Cups. Yes, ito talaga nakita ko pera na ginugol mo from a very long time. Nakita ko na from a past job, past experiences, nabuo mo yung mga kinakailangan na credentials, kinakailangan na experiences, permits, ganyan. Lahat yun nagugol mo in the past. At ito, nagbunga na siya. I'm seeing some of you, meron kayong mga retirement money na pinaghirapan mo in the past, ngayon makukuha mo na sila. O kaya, from a dead loved ones na perang inipon niya before, from a plan or from a insurance, ganyan, ngayon makukuha mo na yung bunga niyan. Congratulations. From some of you, nakita ko na meron kang iiwanan something from the past at ngayon handa ka na yakapin yung mga bagong blessing sa buhay mo, no? So ngayon parang marami ka natutunan. Gamitin mo daw yung mga natutunan mo in the past para maging lesson yun, maging framework mo sa mga bagong gagawin mo this time. Okay? Learn from your past so that yung bagong money, bagong opportunity, mapakinabangan mo ng malago. In the area of your divine advice, you have the Two of Swords here. Ngayon, sabi ng spirits mo, you need to be open to a lot of possibility. Huwag mo daw i-guard. Huwag mo daw harangan ng puso mo na ma-experience ang buhay. Masyado mong pinapangalagaan daw ang puso mo to the point na hindi ka nag-grow. Okay? So ngayon, kailangan mo daw sumubok, kailangan mo maging free. Like I said here, freedom is yours. Kailangan mo maging malaya.
Masyado mo daw kasi pinoprotektahan ang sarili mo na baka mag-fail ka, baka malugi ka, baka masaktan ka, baka masayang, baka mauwi sa wala. Ano, marami kang iniisip na negativity when it comes to your decisions. Ngayon, paano ka daw mag-grow kung hindi mo hahayaan ang sarili mo na mag-explore, na buksan ang puso at isip mo sa mga bagong bagay. Okay? Exploring, trying something new will give you the growth. At kapag may growth, may kapirahan kang aasahan. At kapag may kapirahan kang inaasahan, lumalago ang buhay mo. Kaya wag mong harangan ang sarili mo. Don't limit yourself. Okay? Don't limit yourself sa mga bagay na pwede mo makuha. Marami na mga tao ang nabuhay at nangamatay na hindi na susubukang kumawala sa mundong ginalawan nila. Na hindi nila na-try yun, hindi nila na-try yan kasi takot na takot sila. So make sure, step out and have a very decisive life. Magdesisyon ka, maging active ka sa buhay mo, okay? The Two of Swords being clarified by the Two of Wands. Binalik lang niya. Talagang kailangan mo daw talagang kumawala. Tutu talaga. You're aligned with your higher self na meron daw silang pinapagawa sa iyo. Yung higher self mo sa langit, meron daw siyang pinapagawa sa yung bagong ruta o bagong bagay pero ayaw mong gawin kasi natatakot ka o nag-aalinlangan ka. Ngayon, pakinggan mo ang tawag ng damdamin mo, kumawala ka sa comfort zone mo, kumawala ka sa ginalawa mong mundo. The world is yours to conquer. Chase new ways, chase new place, kaya mo yan, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin yan, but first, bigyan mo na additional messages from a divine. Another fortune cards, okay? First, you have Caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. Yes, kung nahihirapan ka ngayon sa mga pagbabago sa mga sisimulan mo, okay lang yan, nag-a-adjust ka pa. Pero hindi yan palaging ganito. Temporary lang yan, mga nararamdaman mong ganyan. At makukuha mo rin yung sweet outcome dyan. Okay? Another message, you have Bucks. You will be receiving a gift. Yes, meron daw regalo from the universe. Because Six of Cups also is a gift from the universe. Meron turn around, meron redirection. Kaya talagang itong blessing na to ay nakita ko rin na parang ito yung regalo sa iyo ng universe na this time around si Capricorn naman ang sasagana. Okay? Another message, you have Mice, discord among friends and family o meron daw di pagkakaunawaan sa iyong pamilya o kaibigan. Kailangan daw linawin na yan with that Ace of Swords here. Communication. Clarity, communication, kung merong mang na-misinterpret o merong mga nasabi na hindi na unawaan masyado o nabigyan ng kakaibang kahulugan, kailangan daw pag-usapan na. Okay? Another message, you have Grapes, time to go out and have fun o mag-enjoy ka naman daw, hindi puro kaseryosohan lang. Another message, marriage. Talaga merong marriage of new jobs, marriage of new businesses, marriage of ideas o literal na bagong pag-ibig. Congratulations. Another fortune cards para sa'yo. First, you have Dog Close Up, pleasure with a close friend. Meron ka daw bagong kaibigan na talaga namang may kaibigan ka daw na kailangan mo daw kausapin o mag-have fun naman daw kayo, no? Magkaroon kayo ng quality time. Another message, Barrel, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Ito yun. With the Five of Cups, talagang feeling mo malungkot ka, empty ka. Kaya ngayon, kailangan mo talaga magbagong buhay na lumingon na sa mga bagong bagay and start anew. Kailangan wag ka daw mag-dwell sa kalungkutan, wag ka mag-dwell sa emptiness. Kailangan lagi kang bumangon at gawin mo yung makakaya mo para kunin yung mga bagong bagay, okay? Start it. Start now. Okay, start now. Another message, you have July. Baka importante po sa inyo. Ngayong buwan na ito, July. Baka ito na yun, blessing this July. Or may milestone ka makukuha sa July na ito. Sa buwan na ito, okay? Another message, you have target, a goal-oriented person. Yes, dapat nakafocus ka daw sa target mo kung ano yung balak mong gawin this time para solidong-solido at para garantisado ang fortune. Another message, you have Horseshoe, good luck. O meron ka daw good luck this time. Congratulations, Capricorn. So, ang outcome mo for the week, ano kaya ito? Sagutin na natin. But first, Capricorn, ihanda mo na yung isang tanong isasagot. Sasagutin na natin yan later on. Ang outcome mo for July 21 to 27 ay you have the Five of Pentacles. Yes, change is coming. Sabi ng spirits mo with the Five of Cups, Five of Swords, and the Five of Pentacles, kailangan daw talaga magbago na yung routine mo, magbago na yung buhay mo. Kasi masyado ka nang stagnant, masyado ka nang nakalugmok, kaya a new start is coming, talaga bibigay sa iyo ng full potential. Kaya ngayon kausapin na, makipag-ugnayan ka na, i-call mo na yan, baka may result na pala yung job na yun na pinilahan mo o yung passion project na matagal mo hinintay, baka may resulta na at makuha mo na yung yes card na hinihintay mo. Go, push, gawin mo na. Nakita ko rin dito, Capricorn, na merong tutulong daw sa'yo para makawala ka na sa struggle mo, okay? Merong someone giving you a helping hand, money, or a assistance, or bagong simula. So, i-accept mo daw yan. A new beginning is here.
new money, new opportunity, new clarity. Okay? Ngayon sabi ng spirit guides mo, this time around, gamitin mo daw yung strength mo. Okay? Kung saan ka magaling, yung advantages mo, dapat yun daw ang pairalin mo at huwag mo daw bigyang pansin yung mga negativity. Kung saan ka mahina, saan ka kulang, kung ano yung wala ka, dapat hindi mo daw iniisip yun. Dapat lagi mo iniisip, meron ako nito, magaling ako dito. Yun daw ang magiging advantage mo para magtagumpay ka. Okay? Five of Pentacles here. Sinasabi ng spirit guides mo na kailangan, parang paalis ka na sa struggle na to. Unti-unti ka daw nakakabangon. Kaya naman, magdire-diretso ka na. Don't look back, okay? Hindi ka na babalik pa sa dati mong buhay. Hindi ka na babalik pa sa pagkalugmok mo. Okay? Five of Pentacles being clarified by the Death card. Yes, Death card is really a rebirth, a transformation. Talagang hindi ka na talaga babalik sa pagkalugmok, sa struggle mo. Sa kawalan ng pera, kawalan ng trabaho, kawalan ng pagkain, kawalan ng pag-ibig, kawalan ng mahingaan ng tulong, kawalan ng... I'm seeing here na some of you gagaling na rin sa sakit. So ngayon may transformation na nangyayari. So unti-unti nang gumagaan ang pakiramdam mo, unti-unti nang nawawala yung sakit mo, nakakabangon ka na. Okay? So ngayon, talaga namang makakaalis ka na sa pagkalugmok, makakaalis ka na sa kumunoy at nagka-transform na ang life mo for the better. Congratulations, Capricorn. Ano ba yan? yung boses ko. Talagang makakabangon ka na. Okay? So Capricorn, that is your July 21 to 27 reading. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on your question. Think of that question. Spirit guides, Holy Spirit, ibigay natin kay Capricorn na sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan kita ng additional angel whisper because ang angel mo ay nasa tabi mo lang ngayon. Ginagabayan ka para sa question mo na ito. Okay? You have 1 and you have... bumukas na. Yes. You have 2. Okay, Capricorn, open your eyes. Inhale. And exhale. This is the answer to your question. You have yes card. You have unlikely o magkaiba. Basahin natin. You have the King of Wands in reversed and you have the 5 of Wands upright. Okay, sabi ng spirit guides mo, yes, mananalo ka sa mga laban na yan. Yes, malalaman mo yung right strategy para makuha mo yung magandang outcome sa yung question and you will come up on top at mawawagi ka dyan at makukuha mo yung way out of that problem. Sabi naman ng spirit guides mo, King of Wands in reverse, napapanghinaan ka na loob. Okay, natatakot ka. Nagkakaroon ka ng alinlangan, duda, marami siguro tao sa paligid mo ang pinapahirapan ka o sinasabihan ka ng negatibo, kaya ikaw nanghihina ang loob mo. Wag. Sabi nga rito, unlikely. Sabi ng angel mo, unlikely. Dapat hindi ka matakot, huwag ka magduda kasi hindi naman negatibo ang outcome. Hindi naman negatibo yung naramdaman mo. Sa isip lang yan. Kaya kailangan ilaban mo, palaksan mo ang loob mo para magtagumpay ka. And yes is the answer. Yes, yes, yes. You will win this. You will have this. Kaya nga lang, huwag mo isipin yung negatibo. Huwag mo isipin na hindi ka magwawagi. Huwag mo isipin na hindi mo kaya, na negative ang resulta. Kasi very unlikely yun. Okay? Continue having a positive outlook. You will win this. You will have that. And yes is your answer. Capricorn, that is the answer to your question. Hopefully po nasagot ko yan. Ito rin po ang inyong July 21 to 27 reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Capricorn. This has been James for James RLPH. God bless everybody.